Ang Borneo noon ay nasa pamumuno ng isang malupit at masamang sultan na si Sultan Makatunaw. Kinamkam niya ang lahat ng yaman ng nasasakupan. Kanya ring pinupugayan ng dangal ang mga babae, pati ang mga asawa at anak na dalaga ng mga datu na nasa ilalim niya. Isang araw, si Pabulanan, ang asawa ni Datu Payborong, ang nais halayin at angkinin ng masamang sultan. Nalaman ni Datu Payborong ang tangka ni Sultan Makatunaw. Ano? Hindi yan maaari. Nagbalak ang magigiting na datu na manlaban kay Sultan Makatunaw. Nag-usap-usap silang palihim. Nagmungkahi si Datu Bangkaya. Humingi tayo ng tulong kay Datu Sumakwel. Siya ay mabait, magalang at matalino. Alam niya ang kasaysayan ng maraming bansa. Marami siyang alam kung tungkol sa paglalayag. Dinalaw ni Datu Payborong at ni Datu Bangkaya si Sumakwel. Ipinagtapat ng dalawa ang paglaban na nais nilang gawin. Ayaw ni Sumakwel sa balak na paglaban. Pinuntahan ni Sumakwel si Datu Puti. Si Datu Puti ang punong ministro ni Makatunaw. Sinabi ni Sumakwel ang suliranin ng mga datu at ang balak na paglaban. Palihim tayong aalis sa Borneo. Hindi natin kayang magapi si Sultan Makatunaw. Tama, maraming dugo ang dadanak at maraming mamamatay. Kaya hanap tayo ng bagong lupain na pamumuhayan natin ng malaya at maunlad. Nagpulong ng palihim ang 10 datu. Sila'y tatakas sa Borneo. Palihim silang naghanda ng 10 malalaking bangka na ang tawag ay biniday o barangay. Naghanda sila ng maraming pagkain na kakailangan nila sa malayong paglalakbay. Hindi lamang pagkain ang kanilang dadalhin, kundi pati ang mga buto at binhi ng halamang kanilang itatanim sa darat na nilang lupain. Madalas ang pag-uusap ni Sumakwel at ni Datu Puti. Batid ni Sumakwel ang malaking pananagutan niya sa gagawin nilang paghanap ng bagong lupain. Silang dalawa ni Datu Puti ang itinuturing na puno, ang mga datong hahanap ng malayang lupain. Isang hating gabi, lulan sa kanilang mga biniday o barangay, pumalaot ng dagat ang 10 datu kasama ang kanilang asawa at mga anak at buong pamilya, pati mga katulong. Sa 10 matatapang na datu, 6 ang may asawa at 4 ang binata. Si Sumakwel ay bagong kasal kay Kapinangan at si Datu Bangkaya ay kasal kay Katorong na kapatid ni Sumakwel. Ang mag-asawang sina Datu Payborong at Pabulanan, si Datu Dumangsol at ang asawang si Kabiling, ang mag-asawang si Datu Padihinog at Tribong Sapaw, si Datu Puti at ang kanyang asawang si Pinampangan. Ang 4 na binata na datu ay sina Dumingsel, Valenzuela, Dumalugdog at Dubay. Ang mga taga Borneo ay kilala sa tawag na Bisya o Bisaya. Malakas ang loob nila na pumalaot sa dagat pagkat batid nila ang pagiging bihasa ni Datu Puti at ni Sumakwel sa paglalayag. Nakita ng minsan ni Sumakwel ang isang pulo makalagpas ang pulo ng Palawan. Ang mga natira dyan ay ang mga ati. Mga mabait at namumuhay ng tahimik. Mayaman din ang kanilang pulo. Nasa unahan ang barangay ni Datu Puti. Makaraan ng ilang araw at gabi nilang paglalakbay, narating nila ang pulo ng Panay. Ang matandang pangalan nito ay Aninipay. Bumaba si Datu Puti at naglakad-lakad. Nakita niya ang isang ati. Siya ay katutubo sa pulong iyon. Pandak, maitim, kulot ang buhok at sapad ang ilong. Sa tulong ng kasama ni Datu Puti na marunong ng wikain ng katutubo, ay itinanong niya kung sino ang pinuno sa pulong iyon at kung saan ito nakatira. Nais naming makipagkaibigan sa iyo, Marikudo, hari ng Aninipay. Batid kong ikaw ay mabuting puno, sapagkat lahat sa pulo ay masaya, masagana at tahimik na namumuhay. Kilala ka rin sa pagiging matapat at matulungin sa kapwa. Dumating ang takdang araw ng pagkikita ng mga ati sa pamumuno ni Marikudo at ng mga Bisaya sa pamumuno ni Datu Puti. May isang malaking sapad na bato sa baybay dagat.
Ito ang kapulungan ng mga ati. Ito ang Embidayan. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Nais sana naming makapanirahan sa pulo ng Aninipay. Nais naming bilhin ang lupain. Magpapatawag ako ng pulong ukol dyan upang mapagpasyahan. Muling nagpulong ang mga ati at mga Bisaya sa Embidayan. Nagpahanda si Marikudo ng maraming pagkaing pagsasaluhan ng mga ati at mga Bisaya. Dumating mula sa look ng sinugbuhan ang mga Bisaya lulan ng 10 barangay. Nakaupo na sa Embidayan si Marikudo kasama ang kanyang mga tauhan. Katabi ni Marikudo ang kanyang asawa na si Maniwan-Tiwan. Nakita ng mga ati ang maraming handog ng mga Bisaya. Ang mga lalaking ati ay binigyan ng mga Bisaya ng itak, kampit at insenso. Ang mga babaeng ati ay binigyan naman ng kwintas, panyo at suklay. Ang lahat ay nasiyahan. Nagpakita ng maraming pagsayaw ang mga ati. Tumugtog ang Bisaya sa kanilang solibaw, plota at tambol, habang ang mga lalaki naman ay nagsayaw pandigma ang sinurog. Marikudo, tanggapin mo ang aking gintong salukot at gintong batya mula sa aming barangay. Nakita ni Maniwan-Tiwan, asawa ni Marikudo, ang mahabang kwintas ni Pinampangan, asawa ni Dato Puti. Nais kong magkaroon ng ganoong kwintas. Ibinigay ni Pinampangan ang kanyang kwintas. Gaano kalaki ang inyong pulo? Kung ikaw ay lalakad sa baybay dagat ng pulo simula sa buwang kiling, ay makababalik ka sa dating puok pagsapit ng buwan ng bagyo-bagyo. Ang lumang kapatagan ay ibinigay ng mga ati sa mga Bisaya. Ibinigay rin nila ang kanilang mga bahay. Ang mga ati ay lumipat ng paninirahan sa bundok. Madaling isinaayos ni Dato Puti ang mga Bisaya. Si Dato Bangkaya kasama ang kanyang asawa na si Katurong at anak na si Balinganga at kanilang mga tauhan at katulong ay tumira sa Aklan. Sumunod na inihatid ni Dato Puti sina Dato Payborong at asawang si Pabulanon at ang kanyang 2 anak na si Elehay at si Ilohay. May mga tauhang ding kasama si Dato Payborong na kakatulungin niya sa pagtatanim ng mga puto at binhi na iiwan ni Dato Puti at Dato Sumakwel. Sina Lubay, Dumalugdog, Dumangsol at Padahinog ay kasama ni Sumakwel. Sila ay sa Malandog naman maninirahan. Sumakwel, pamunuan mo ng mahusay ang mga Bisaya. Babalik ako sa Borneo dahil nag-aalala ako sa kalagayan ng iba pang mga Bisaya. Matapos magpaalam kay Sumakwel, umalis na ang 3 barangay. Kay Dato Puti ang isa at ang 2 pa ay sa 2 binatang dato na si Dato Dumingsel at Dato Valenzuela. Narating nila ang pulo ng Luzon. Dumaong ang 3 barangay sa look ng Balayan. Ipinasya ng 2 dato na dito na sa Taal manirahan kasama ang mga taga-Ilog. 1 araw lamang at umalis na sila Dato Puti at Pinampangan upang bumalik sa Borneo. At dyan nagtatapos ang kwentong pinamagatang Ang Epiko ni Maragtas mula kay Joel C. Malabanan. Kaya hahanapin natin ang lupain. Tuman! Kung kaya, hulong sa... Ay, kaya... Hahanapin ang lupain! Alihim tayong aani sa bay. Ayaw! Alihim tayong aani sa bay. Go! Nais namin makikipagkaibigan sa inyo, Marikudo. Hari ng Aninipay! Hala! 1, 2, 3!